Ayan, so let us find the most comfortable place. Hindi para makipag-usap sa ating katabi. The most comfortable place para marinig natin yung Word of God, makapakinig, makapulot ng aral, no? Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka. Pero hindi mo ko pwedeng kausapin. No? Alam ko po na karamihan sa atin, ito lang yung araw na nagkikita-kita tayo. Tama? Ito lang yung araw sa isang linggo na madalas, ito lang yung nakakausap natin, nakikita natin once a week. Pero hindi po ito yung panahon, no? Para magkamustahan. Siguro later in the afternoon, kahit mag-picture-picture kayo. Pero ngayon, manatili po tayo sa presence ng Lord sa pag-aaral ng kanyang salita. Yan, so ang atin pong pag-aaralan ay Children of God as Children at Home. Yan. Sabi sa akin nung isang kapatid, Kuya, ikaw palang preacher. Sabi ko, oo. Papagalitan mo ba sila? Sabi ko, bakit ko sila pagagalitan? Parang medyo. Pero ang pag-uusapan po kasi natin ay tayo, no? Sino po dito ang mga anak? Itaas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas ng kamay ay kabute. Isa kang mushroom na biglang sumulpot. Wala ba? Wala naman, no? Kahit po kayo ay 60 years old or 8 years old, kayo po ay naging anak. Ayan. Yes, alam kong anak si ate. Nagataas pa siya ng kamay. So, tayo po dito ay anak, naging anak kung wala na po yung mga magulang natin, pero mananatili tayong anak ng ating mga biological parents. Tama? Kaya para sa lahat po itong ating preaching, hindi yung, para sa inyo lang yan, ha? Makinig ka dyan. Hindi po, kahit yung mga magulang po, no? Tayo po ay nako-consider na naging anak ng ating mga magulang. So sa ating paunang verse po, sa Ephesians 5, verse 1 to 2, ayan, lalabas din yan. Hintayin lang natin. Ayan, sige, pakita natin yung verse. Okay na, ayan. Sabi dito, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us, and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Manalangin po muna tayo. Aming Diyos, dakila sa lahat, aming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa hapon pong ito na idinako mo ang bawat isa sa lugar pong ito upang makapakinig po, Lord God, ng iyong salita. Amin pong inihiling na matutunan po namin yung nais mong matutunan, Lord God, ng bawat isa sa amin. At taglayin po namin yung pangako bilang isang anak mo, bilang mga anak mo, Panginoon, na susunod po, Lord God, sa iyo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po ako pumunta doon sa ating formal, no, na pag-aaral, may ipapakita lang po ako sa inyo mga datos sa Pilipinas. And some of you might agree sa ipapakita ko po dahil ito ay legit, no? So una pong data, reported cases of children in conflict with the law in the Philippines in 2017 to mid-2025. Tignan po natin yung rate, yung trend. Noong 2017 ang taas. Ito, pag sinabi pong children in conflict with the law, ito po yung maraming kaso ng mga kabataan, mga teenagers na mga balasubas, nakapatay, drug addict, yung mga ganon. Sabihin natin yung worst na pwede natin isipin sa kanila. 2017, 26,850. No? Yan po ay based lang sa data nila. In 2024, kung makikita natin, from 2018 to 2024, bumaba siya. Talagang grabe yung pagbaba niya, no? 84% ang nabawas. Huwag na po tayo mag-focus doon. No? Baka natukhang na sila or kung ano man. Kung talaga namang may pagkakasala sila sa batas, ay pagbayaran nila. Pero ang nakaka-alarma po dito ay panahon po ng 2024 hanggang 2025. What is the trend? Tumataas. Hindi tayo na-alarma. Wala, nasa church ako eh. Well and good. Pero pag lumabas tayo dito, we don't know if we're safe. Tama? Last time nasa office ako,
Sabi sa akin nung HR namin, Sir, Mr. Principal, nabalitaan mo ba yung teacher na natamaan ng ligaw na bala dyan sa Imus? Natamaan ng ligaw na bala. Bumibili lang yung teacher ng gamot ata, natamaan pa siya ng ligaw na bala. Saan ka pa? Wala ka ng safe atang lugar dito no? Kasi pataas po ng pataas. So, hopefully, bumabayan, no? Pero, it is alarming na nagiging pataas na po yung slope ng mga bata na may problema sa batas. Next. Number of registered live birth of adolescent mothers, teenagers under 15. Look at the trend. Ang mga batang ina. Proud pa sila. No? Blessing daw yun. Ako'y tigil-tigilan nyo sa kaka-blessing nyo. Wala kayong karapatan mag-anak kung wala pa kayong trabaho. No? May pumalakpak. May nagsabi nga sa akin isa, no? Hindi ko na sabihin kung sino. Diyan, may ilang taong ka na. Sabi ko, 35 po. Kailan mo balak mag-asawa? Siyempre, yung mga ganun, hindi naman ako na-offense sa ganun taon. Siguro, mga tanong. Sabi ko, before 40. Na-imagine mo ba na parang 60 years old, nagpapaaral ka pa? Sabi ko, sandali muna, parang personalan to Gagawa ang Lord ng paraan, no? Gagawa ng Lord ng paraan. Madali po maging tatay. No, napakadali maging tatay. Pero para magpakatatay, youth of TGCCM, kilabutan kayo. Kung 13 years old, proud kang may girlfriend ka. Ni-brief mo, hindi mo kayang laban, tapos mag-jowa ka. Sino may girlfriend dito? Ano? Pinapakita ko lang po kasi napakalaki ng tax ko, tapos napupunta sa mga naga-4-piece na yan. Yung tax ko, makakabili na ako ng isang bagong labas ng New Balance, tapos may papirma po ng 4-piece, bata po kasi akong ina. Ang galing. Next. DepEd historical data on bullying. Kaya ako nagagalit talaga Tignan nyo naman ang trend, Tumaas ang bullying bago mag-pandemic, bumaba nung pandemic. Siguro naman walang pasok noong 2020, 2021 sa school, kaya walang nabully. Anong bubuli sa inyo, mga nanay nyo, no? Mag-aral ka! Pero tignan nyo ang trend, pataas. Marami po ang kaso, mamaya ipapakita ko, pagpasok ng Mayo or ng Hunyo, ang dami nang nangyayari sa eskwelahan. And this is very alarming. Me, as a school principal, ito talaga yung everyday na pinagpipray ko, Lord, iiwas mo ang paaralan namin sa kung ano man pong kapahamakan ang dinadala ng mga batang ito. Dahil hindi ko kayang ma-interview sa television at ang tatanong sa akin, bakit may nagsaksakan sa school nyo? Kaya nung unang araw ng pasukan talaga, nandun ako, nakaitim pa naman ako, all black ako noon, parang ganito. Nakatayo ako doon, may bagong parent, akala ata guard ako. Hindi po, magkakapkap po ako, baka may dala silang mga patalim, or kung ano man, kasi nakakatakot. Sa Imus National High School, may nag-prank, napapasabugin niya daw, or ganito, ganyan, pati mga teacher babarilin. What's funny about that? Sabi ko sa estudyante ko, may marinig lang akong taga-Teresian School of Cavite na nag-prank ng ganyan sa Facebook. Papuntahin mo ang magulang mo dito, ibibigay ko ang card, lumipat kayo. Huwag mo ilalagay sa alanganin kasi once na mag-panic yan, hindi natin alam what will happen next. At sasabihin lang natin doon, I'm very sorry po. Sorry? May napahamak? May namatay? Sorry? Diba? Tapos, binibigyan pa ng importansya yung mga kriminal. So, nakaka-alarma po. Next. Look at this one. From June 22 to July 1, hindi nawala ang eskwelahan sa balita. Students were killed, na may 3 nagbarilan sa Tacloban. Bomb threat sa Tarlac. Authorities stop potential latest school attack after ganyan-ganyan. Police recovered an improvised firearm. 17-year-old student was stabbed by a 15-year-old schoolmate. 15? Binanatan yung 17 anyos. Batangas City Integrated High School suspended class over online shooting threats. Are we living in a normal? Is this normal? Is this the new normal? I don't think so.
Sino po dito natutuwa sa ganyan? Ay, suspended ang klase kasi may bomb threat sa amin. Kung natutuwa ka dyan, kapatid, mas ayos ka. Ay, bababa talaga ako pag may natuwa dito. Para lang masuspend ang klase, nag-announce kayo ng ganyan, nag-bomb threat. Naging estudyante din naman po ako, ang swerte nyo nga ngayon, umulan lang nabasa lang yung bubungan, suspended ang klase. Lahat ng pampubliko, pang-pribado, suspended. Nung panahon namin, abay kalahati ng katawan namin nakalubog, wala pang suspension. Tapos sabi ko na, masakit. Walang masakit sa'yo, wala kang sakit, pumasok ka. Yung mga bata ngayon, sir, basa pa yung bubungan namin, kumalma ka, matulog ka, mag-a-announce ako mamaya. Hindi yung wala pa. Alam niyo po, napaka-bratinela ng mga kabataan ngayon. Sorry to say, pero yung mga nasa TGCM, hindi naman kayo kasama doon, no? Di ba? Walang sumagot. And what is alarming is this. Look at this one. Violence starts at home. Kaya po may mga nambubuli, kaya daw may mga ganito-ganyan, look at the family background. Kaya kayo mga teenager, kayong mga papunta na sa pagtatrabaho, mag-isip-isip kayo kung kaya nyo magpamilya at kaya nyo maging panindigan yung pagiging tatay dahil hindi po madali yun. Violence starts at home. Bakit? Walang makain, nagbubugbugan si nanay si tatay, parehong walang trabaho pero ang anak isang dosena, na una pang nagkaroon ng primary 12. Nagkamali ata ng context sa humayo kahit magpakarami. Hindi ata alam nung parent na yon, nung sinabi ng Panginoon yon, ng Diyos Ama yon, hindi niya ata alam na may trabaho si Adan noon at si Eva. Pinagtrabaho ng Lord sa garden. Ang nabasa niya lang, humayot kayo magpakarami. Di ba? Tapos, at least okay lang po yun. Para pagtanda namin, medyo lahat po yan, graduate na. Ba, hindi ka makapag-aral ng maliit. Susundan mo pa. Di ba? Huwag po kayo magalit sa akin, sasabi ko lang. Kasi bakit? Parang because parang nagiging normal na hindi naman dapat. Bagamat violence starts at home. Maraming namumulestya sa bahay, maraming pinipisikal ng magulang sa bahay. Always remember this one. Restoration begins in God's presence. May panahon pa para i-restore ang pamilya. Sino dito gustong ma-restore ang family nila? Yung iba, I hope na yung iba na hindi nagtaas ang kami, medyo ayos yung family nyo. No? Kasi kung di, ayoko talaga gusto ko, para challenging. Kung asaan ang presensya ng Diyos, may pagpapagaling. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, may restoration. Kung nasaan ang presensya ng Lord, kaya niyang gumawa ng bago. Huwag na nating gawin na lagi na lang nating sinisisi yung naging mga magulang natin na ganito po kasi yung lahi namin Lahat po kami nagsasakitan. Kaya ganito din po yung pinapamana ko sa anak ko. Huwag kang magtataka kung ang ipoproduce mo na anak ay medyo nananakit din. Tapos pag nasa school, pinatawag ka, mami, yung anak niyo po nambubuli. Hindi, tinuruan ko talaga ng self-defense. Grade 1, self-defense. Grade 1, may dalang patalim. Oo, iba na panahon ngayon Tapos sigan mo yung background. Kasi ako, dati, pinapalo ako ng tatay ko kahit walang dahilan kahit saan ako mahampas Tanungin mo, lumaki ba sa isang Christian church? Lumaki ba sa presensya ng Lord? Hindi. Kaya napaka-critical po. Sino po dito yung mga kabataan na gustong tahakin ang buhay ng magpapamilya? Itaas ang kamay. Wala na. Natakot na. Baka sabihin sa akin ni Pastor, tinakot mo na naman sila. Hindi na nadadami ang mga Kristiyano. Hindi ko po sinabi na huwag kayong mag-asawa. Ang sinasabi ko lang, alamin ang pagpasok sa buhay na yon dahil yung mapoproduce yung offspring, yung supling dapat in accordance pa rin sa plano ng Diyos. And to start, children of God are born into God's family. Sino yun? Okay. Alam niyo po kung bakit mahirap sa isang baguhan or parang first time naging Christian na tumindig sa kanyang pananampalataya sa loob ng kanyang pamilya? It is because hindi malinaw sa kanya na siya ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Most of us, karamihan sa atin na invite, na OBE, na consolidate, na natuturuan ng basic lesson, pag tinanong mo, kamusta ka sa bahay? Galit po ako sa mga magulang ko. Galit po ako sa kapatid ko. Bakit galit ka pa din? 5 taon na. Because hindi niya pa alam kung sino siya or ano talaga yung identity niya.
let us not invalidate their experiences. But until when? Hanggang kailan ka maghihinagpis na hindi mo mapatawad ang mga magulang mo, ang mga family members mo, dahil hindi mo alam yung identity mo. In John 1:12-13, sabi dito, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Maliwanag po ba na tayo ay anak ng Diyos? Sino po dito nagsasabi, maliwanag po sa akin na anak ako ng Diyos? Huwag po kayong mag-alala kung halimbawa sa hindi pa maliwanag. Kaya nga po ni-rule out natin Kasi baka mamaya, cell leader ka, baka ibang nai-impart mo sa cell member mo. Okay lang magalit ka. Ako nga cell leader na ako pero may grudge pa rin ako Namatay ng mga magulang ko hanggang hindi ko sila mapatawad. Abay kapatid, sandali muna, parang mali ata ang doktrina nyo. Because hindi na-establish kung ano talagang katatayuan mo, anak ka ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, next verse, Romans 8:14-15. For those who are led by the Spirit of God are children of God. Paano daw matatawag na ikaw ay anak ng Diyos? Sino daw po ang nangunguna sa'yo? Ang Holy Spirit. Hindi naman siguro tuturuan ng Holy Spirit yung Kristiyano mag-vape. Hindi naman siguro tuturuan ng Holy Spirit yung Kristiyano na mag-ML ng 8 oras. Hindi naman siguro tuturuan ng Holy Spirit maging tamad yung isang cell leader niyang anak na hindi mautusan sa bahay, pero sa church lahat ng ligpitin nahugasan. Bato-bato sa langit, matamaan sana kayo. Kapatid, ilalapag ko lang, ay kuya, dyan mo ako na po maghuhugas niyan. Ay, thank God. Thank you. Siguro ganito talaga tong batang to sa bahay. Malaman-laman ko. Buti nga po nakakahawak yan dito ng, ng sponge sa bahay, hindi ko mautusan yan Kakatwiran sa akin. Pagod ako sa church. Mga kapatid, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagiging tamad or espiritu na para maging alipin. Pero hindi po ibig sabihin nun, ikaw ang boss sa bahay. Sa leader ako, naipaghain mo ako. Tayo sa leader ako, ipaglaban mo ako. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Huwag nating gamitin to out of the context. Tayo ay bilang anak ng Diyos, tayo daw nabubuhay na ang nagilid sa atin ay Spirit of God. Next, being raised. Being raised in a Christian home does not automatically make one a child of God. Sino po dito bata pa lang, nasa sinapupunan pa lang, nasa church na? May mga kilala ako, okay, taas yung kamay nyo. Hindi mo tataas yan? But it doesn't mean na nasa sinapupunan ka at lumaki ka sa church, hindi ibig sabihin nun, na anak ka na kaagad ng Diyos. Kilala niyo po si Britney Spears? Yung boses niya Tama ba? Tama, Kat. Britney Spears, mga kapanahunan namin na napapakinggan namin yan Katy Perry. Sino nakakilala kay Katy Perry? Malamang hindi niyo siya kapitbahay, artista to Hindi ko po kuya kilala, ano bang address niyan? Daniel Radcliffe, Harry Potter. Sila po ay lumaki sa Christian family. Pareho-pareho po nilang dinenounce ang kanilang Christian faith. Lumaki po yan sa church, kumakanta yan sa church. Si Daniel Radcliffe, bago siya nag-artista, alaga siya sa church. Pero alam niyo po ang confession niya, atheist siya ngayon. Kaya wala pong, lumaki yan sa church, napakabait niyan. Dapat! Halos dito ka na talaga pinanganak, literal, dito inabutan yung nanay mo, hindi ka pa naman maging mabait. Pero hindi po ganun hindi po yun ang, hindi po yun ang nag-qualify. Again, as children of God, we are born into God's family. Magkakaiba po tayo ng ugali. Hindi po ibig sabihin nun dapat pakisamahan mo siya lahat. Pakisamahan mo lahat ng tao dahil magkakaiba. Bigyan natin ng space yung bawat tao sa pagbabago. Pero lagi nating alamin na tayo ay established na galing sa pamilya ng Diyos. At paano mamubuhay ang pamilya ng Diyos? Paano tayo mamumuhay? Next slide. Unang bahagi, ang pinakamahirap sa lahat. Children of God. Sino po dito ang mga anak
na may mga magulang pa. Sino po dito ang mga magulang na may anak na nag-aaral? Ayan. Tanungin ko po kayo, huwag na po kayo sumagot. Lagi po ba kayo sinusunod ng anak nyo? Okay, may nagtaas doon. Ay, very good. Laging sinusunod. Kasi yan ang pinakaunang utos. Ephesians verse 6, 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord. In-underline ko po yung word, yung phrase na in the Lord. For this is, mapapahamak ba pag sumunod sa magulang? Eh, ba't di kayo nasunod? Sumusunod kayo, lahat ng utos ng nanay nyo, anak, huwag ka munang mag-girlfriend or boyfriend, magtapos ka muna ng pag-aaral. Eh, kaya ko namang pagsabayin eh. Kaya mo pagsabayin, 75. Nang wala kang boyfriend, 90 na. Tapos may kumari ka, hayaan mo na, Mare. Ganyan naman yung pag yan hinigpitan mo, biglang aalagwa yan. Ikaw naman, nahawa ka, Kristiyano kang naturingan, ang kinuha mong parenting style, yung isa na hindi Kristiyano. Hindi, hayaan mo nga. Na hindi na po ako dinadat ng 3 buwan. Aray mo. Tatawagin mo yung Mare, Mare, iyon na tong anak ko. Total naman sabi mo, wag kong higpitan, ayan. Nilawagang ko. Nasobrahan naman. Tanungin mo ilang taon? 13. Aray ko. 39 years old kang nanay, lola ka na. Sino nanay nito? Batang to? Hindi niya pa alam yun. No? Mag-one-on-one tayo mamaya. Ano pa po yung sinasabi na pagsunod? Honor your father and... Honor your father and... Bakit yung iba? Asan yung ano yan? Ayusin mo, Denise, ang kuha mo baka ang makita mo sa akin yung nakasimangot na naman ako. Bakit yung iba dito makananay? Wala nang pakialam sa sinasabi ng tatay. Umamin kayo. Anong sinasabi ng tatay? Sabi ng bata, Ma, mag-overnight kami, Ma. Grade 4 overnight. Sabi. Samantalang ako, teacher na. 20 years old na. Nag-chat ang nanay ko, alas 6. Jan Michael, nasaan ka na? Nay, baka 8 ako makauwi. Uwi ba na matinong teacher yan? Sabi ko, Nay, 28 anyos. Yun ata yung nag-heart to kami ng nanay ko. Nay, medyo, parang hindi ako conforme sa ganun. Pwede bang magpapaalam naman ako, pero wag naman to the point, nasa kanto kayo ni tatay, may hawak kayong patpat. JS Prom yun ng estudyante ko. Jan Michael, alas 10 na wala ka pa. Hinatid naman ako ng van ng school. Sabi nung may-ari ng school, ay ma'am, host po kasi namin yan sa JS Prom, kaya po, late na kami umuwi. Ay kasi po, baka sa nagpunta eh. Hala yung tatay ko, nakaganyan sa likod oh. Pagkakita ko naglalakad kami, sabi ko, kung wala yung may-ari ng school, nahambalos ako. May patpat na hawak. Ilang taon na ako? 28 anyos. Samantalang kayo lakas ng loob nyo, ang oras ng uwian nyo, alas 3, so uwi ka alas 3 sa madaling araw, sabihin nyo, gumawa po kami ng baby thesis. Wow. Grade 10 baby thesis. Sabi po dyan, honor your father and mother. Karamihan ngayon sa mga tahanan, ito po yung nangyayari. Ano po nangyayari ngayon? Magpaalam ka sa nanay mo, pag pinayagan ka, hindi payag na din ako. Mga tatay, mga kalalakihan na magiging tatay, kayo po ang head of the family. Huwag naman pong ilipat ang buong responsibility sa nanay. Na para bang, pag pumayag na nanay mo, payag na rin ako. Tapos maya pag may nangyari sa'yo, sabi ng nanay, pinayagan ka ng tatay mo, hindi kasalanan niya. Aray. Asan ang parenting style doon? Igalang nyo ang inyong ama't ina, which is the first commandment with a promise. Ano daw po yung pangako? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Sino po gusto mabuhay ng matagal? Sino gusto mamatay na? Ay, may nagtaas doon. Kapatid, be careful on what you wish for. Because your wish is your responsibility. Sabi ko, sino gusto na mamatay? Sabi niya, mali.
Mali. Makinig mabuti. Kasi kung gusto mong pumanaw na kaagad, madali lang. Lapastanganin mo ang magulang mo. Pero kung gusto mong humaba ang buhay mo, igalang mo ang iyong ama't ina. Siguro ito'y talaga yung sabi ko sa parent ko, Nay, nasusunod ko ba itong commandment na to? Sabi ng anak ko, oo nak, isa lang hindi mo sa amin sinusunod. Ano yun? Mag-asawa ka na. Sabi diyan, children, obey your parents in the Lord. Sige. And the joke. Your wish is my command. Hindi ganun, no? Hindi yan magic. No? Pero sinabi lang dito na igalang po natin dahil may pangako yon. Next, children, obey your parents. Ito, general lang, no? Kanina, honor your father and mother. Talagang ayaw tayong lubayan ni Apostol Pablo sa children, obey your parents may nag-cell group kami last time. May nagtanong sa isa sa primary 12, Pastor, may say po ba ang mga magulang sa pag-aasawa ng kanilang anak? Very general, but I took the question na parang, may karapatan ba yung magulang sa pamimili ng mapapangasawa ng anak? Siyempre wala. Pero kung saan mapapabuti ang anak, tignan natin. Sabi ng laging sinasabi ng nanay ko, John Michael, nakailang balik na ako, papunta ka pa lang. Sabi ko, bakit babalik-balik naman? Stay lang dyan, stay. Kasi, pabalik-balik, nakailang balik daw siya, papunta pa lang ako. Sabi ko, napakalayo naman ang tahakin na ito, hindi pa ako nakakarating. Pero naiintindihan ko ngayon, because wala naman po akong asawa, wala akong anak, pero may mga pamangkin ako. Yung attachment ko sa mga pamangkin ko, pag umuwi ng gabi, ako yung nagagalit, pero parang bakit ako nagagalit? Hindi naman sa akin sinapupunan galing to. Asan ka na? Kasi yung baka napahamak, baka ganito, baka ganyan. Ngayon ko nauunawaan yung nanay ko, na anak, umuwi ka naman ng maaga. Napupuyat kami ng tatay mo. Hala, Nay, paano ko naman sasabihin sa inyo yun? Galing akong Amerika last year. No? Tapos, sabi ko na hindi ko kontrolado. Ang alam ko lang doon, madilim doon, tapos yung aeroplano namin papunta sa liwanag kasi iba yung time zone. Dapat daw i-chat ko siya kung nasa na daw ako. Ha? Paano? Kasi napupuyat kami, anak. Anong oras ka ba uuwi? Nay, kalma. Pagkalapag ng airport, magagrab ako. Sabi ko, masasabi ko ba yun? No? Parang, doon ko lang nalaman na ang nanay ko pala, tsaka tatay ko, mukha lang tulog, pero hindi sila nakakatulog unless nakauwi ako ng bahay. At sabi ko, so ang swerte ko naman sa magulang, no? Tapos meron pa akong, may pagkain pa ako niya, anak, kumain ka na dyan. Tapos, talagang wala silang choice. Ako na lang yung walang asawa. Wala nga namang di pa nila ako asigasuhin. Sabi ko na, ako na mamamalansya. Hindi na ako na. Kaya tumataas yung standard. Naku, dapat yung babae marunong mamalansya. Katulong pa lang hinanap. Dapat yung babae marunong magluto. Ang sarap magluto ng nanay ko. Naku po, tumataas yung standard. Mali. No? Pero, obey your parents in everything. Bakit daw? For this pleases the Lord. Alam niyo po, ang paggalang sa magulang, hindi lang po yan cultural na pamana. Nay, magalang yan si Janma, sobrang galang sa parent. Bukod po doon, dapat po malugod ang Lord sa atin. Sinunod mo nga yung magulang mo, anak, bili ka ng 3 gramo. 3 gramo tayo, alam na ni pare yun, 3 gramo ka mo. 3 gramo, tawas ba to tay? Basta itago mo. Anak, bili ka ng bilog. Gin bilog. Magiinuman tayo. Party. Kainuman mo pa tatay mo, tapos kayo nag-away. No? Tapos sabi ng tatay mo, binabastos mo ako. Sino ka, pare? Sukat ba naman niyaya mo sa inuman yung anak mo? Hindi lalapastanganin ka talaga niyan. Ano ang sinasabi dito? In everything na hindi po makakasama sa pananampalataya nyo. Alam nyo kung anong inuutos sa inyo na hindi tama sa pananampalataya nyo at hindi po malulugod ang Lord. Sir, ano naman po sinunod ko naman yung tatay ko Umabsent daw ako kasi pupunta kaming sabungan. Di ba po, in everything, obey. Ibang Kristo yung napuntahan nyo. Kristo ng sabungan yun, hindi si Kristo namin yun. Again, kinakailangan po natin matutunan ang pagsunod, pero tamang pagsunod. Next, even Jesus Christ, na siya'y Diyos na nagkatawang tao, ano pong sabi? Then He went down to Nazareth with them and was obedient to them. Yung them po dyan, si Maria at si Jose. Alam niyo po, alam ni Kristo na siya'y Diyos. Pero ano sabi dyan, hanggat hindi pa siya,
Nandoon sa kasagsagan ng kanyang ministry, ano pong sabi doon? Siya po ay sumunod sa kanyang mga magulang. Diyos na po ito. Not unless pinapalagay mo yung sarili mong Diyos, pero hindi rin. Ito ay Diyos na pero sumusunod pa rin sa kanyang mga magulang. Sino po dito masunurin sa magulang? Lord, nakikita mo po ang mga batang ito. Kayo na po ang bahala sa kanila kung sila yung nagsasabi ng totoo. Kung hindi man po, gawin po nila yung tama. Next. Yan. Hindi nagpaalam saan pupunta, pero yung isa nagpaalam pa with complete details. Tapos, I love you pa, I love you ma. Yung iba sa inyo, wala. Bigla na lang umalis. Asan ang kapatid mo? Hindi ko alam, biglang umalis eh. Kailan saan daw pupunta? Kailan daw uuwi? Sino kasama? Wala. Eh yung iba, ako nga 35 na ako oh. May pasok ka, oo nay. After niyan saka pupunta, mag-gym. After niyan uuwi. After niyan matutulog, tapos after niyan gigising ulit, tapos after niyan pagbabaon mo ulit. May gusto ka pang malaman ay? Pero alam mo nakakatuwa sa amin mag-ina, kahit araw-araw kami nagkikita sa bahay, pag galing ko sa school, Nay, salamat sa baon, I love you. Sabi ng nanay ko, I love you to anak. Tatay ko, I love you. Sabi ng tatay ko. Heart, tay, heart. Kasi hindi talaga yung mga tatay, no, astigin yan eh. Kumuha ka ng baon doon. Pumasok ba yung anak mo? Bukang malungkot ah. Alam niyo, nung time na nagkakaproblema ako sa mga pangyayari sa buhay ko, no, pag-aaral, hindi ako kumakain, hindi ako lumalabas ng kwarto. Sabi ng tatay ko, Jan Michael, kumain ka na sa baba. Ganun talaga yung voice niya. Sabi ko, kakain ako. Sabi ko, ayoko muna ng tayo, kausap. Sabi ko, dahil kong problema. Basta kumain ka doon. Tapos, bumaba ako, nag-uusap sila sa kwarto. Alam sabi ng tatay ko, Ami, yung anak mo, ayaw daw kumain. Ano kayang problema nun? Pakainin mo na nga, nakakaawa naman. Hindi ko alam na ganun siya. Tapos, yung nanay ko, minsan tulog ng tatay ko, gising pa. Siya pa yung hindi mapakali, pero hindi siya ganun ka-soft na, I love you anak, ganito, ganyan. Hindi. Pero pag sila nag-uusap ng nanay ko, sabi niya, ako po ang tatay mo. Kunyari lang yan, pero pag ang pinag-uusapan, ikaw na, iba na. Sabi ko, how sweet, I love you. Ay, yung iba sa inyo, anak, ihatid na kita sa school, okay, kisa kay mami. Ma, nandyan yung crush ko. Lo. Samantalang nung bata ka, hindi ka makatulog pag wala ako sa tabi mo. Ngayon, nandiyan yung crush mo. O, sa kanya magpahele. Next. Children of God, love one another at home. Ang problema sa atin, una nating iniibig yung nasa labas. Pero yung mga kasama natin sa bahay, kaaway nyo. Anong sabi sa 1 John 4:7-8? Dear friends, let us love one another, for love comes from... And as a children of God, ina-expect na tayo ay iibig. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Kaya kung kilala ka sa bahay na yan, naku po, naglalaro yung kapatid, aasarin. Tapos pag umiyak, sisigawan. Umiyak ka na naman. Tapos pag nakita mo masaya, bakit ang saya-saya mo? Halika nga rito, bibit-bitin ng ganyan, papaiyakin. Tapos mo, umiyak na naman si ano. Tapos pagkatalikod, maalis na ako nananahimik yung kapatid mo. Dapat pag ganun po sabihin nyo, get away from me, Satan. Diba maraming ganyan? Yung ang age gap malayo, alimbawa 17 na yung panganay, tapos yung sumunod ay parang 5 years old, alagang buwisitin. Tapos pag umiyak, galit na galit siya, bakit naiyak? No, sabi diyan, ipakita po natin yung pag-ibig kasi kung hindi tayo umiibig, hindi tayo galing sa Diyos. Kung ang mga umiibig, ang Diyos ang tatay, sino ang tatay ng hindi umiibig? Sino ang tatay mo? Ang diablo po, kaya pala. No, sabi diyan, pag-ibig. Lagi pong sinasabi, no, love one another. John 13:34-35, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Paulit-ulit, no? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ko sa iyo dahil iniibig kita. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Marami pong uri ang pag-ibig eh. Marami pong love language, tama? Sino po dito nag-uwi ng pasalubong sa kapatid?
Yan. Sino yung wala nang pasalubong, kinukuhanan pa yung kapatid? No? Iba-iba po. Yung iba, word of affirmation. Yung mga kapatid ko, 6 kami magkakapatid. Panglima ako, iba-iba yung love language. Yung mga kapatid kong 2 lalaki, hindi yun masyadong masalita. Pero magulat ka na lang, may gift. Yung kuya ko, nagbibigay sa akin ng baon dati. Yung isa naman, ganun din. Tatay ko din, ganun. Yung mga kapatid ko na mababae, kaya mo yan. Christian tayo, Christian ka, kaya mo yan. So, mga ganun, may word of affirmation. So, mga kapatid, pag sinabing pag-ibig, hindi lang ito na physical touch. Lagi ko po siyang niyayakap. Niyakap mo nga, naging violet na siya. Mahal mo ba talaga siya? Or baka ibang pagmamahal yan? Again, doon po tayo nakikilala sa pag-ibig. Kung nauunawaan po natin yung utos na to ng Lord, hindi na mahirap sa bahay. Normal po ba sa inyo nagasabi ng I love you, ingat sa bahay? O bumabati ng good morning? Ako, nakasanayan ko na yun kasi nga sa school. Pero pag bababa ko, good morning, ganyan. Eh yung iba, hindi na good morning eh. Init-init. Summer na summer. Bakit ganyan? Parang sabi ko, okay ka lang. Hindi ka nga nakapagpasalamat pagkagising mo, nagreklamo ka pa. Sabi, napakainit kasi. Parang, ang pangit po sa ganong pamilya, no? Na parang pagbukas pa lang ng mata mo, ang una mo kaagad gagawin, magreklamo. Sino po yung gustong ganun sa bahay? Yung pagbukas pa lang ng kanya-kanya ng reklamo. Wala, di ba? Parang gusto natin ng katahimikan. Lalo na siguro sa mga kaedad ko na gusto ng kapayapaan. Ayoko ng maingay. Hindi. Mag-uusap tayo mamaya. Pero ibigin po natin. 1 Corinthians 13:4-7, hindi po ako magkakasal, pero babanggitin ko lang po ito kasi akala nila pangkasal lang ito. Love is, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. Verse 7, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Bakit ko po hinighlight yon? Alam nyo po, minsan sinasabi nating mahal natin yung pamilya natin pero hindi nakikita sa action. Mas gusto ko na lang yung hindi nagsasalita. Pero in action, alam niya at ginagawa niya na mahal niya yung kanyang mga kasama sa bahay. Sinabi po dyan na hindi lang parents ang inyong mamahalin. Love one another. Sino yung one another? Kung tao, yung aso nga, di ba? Una mong hinahanap. May mga ganyan. Asan yung aso ko? Wala. Akong nanay mo, hindi mo ako unang hinanap, una mo hinanap yung aso. Kung yung mga hayop nga, mga pusa, mga aso, kung ano mga alaga nyo, hinahanap nyo, ayaw nyong nagugutom, pinapalitan nyo ng diaper, pinapakain nyo, how much more yung tao na kasama nyo sa bahay? It always protects. Pinoprotektahan po natin yung kasambahay natin. Hindi natin sisiraan sa social media. Etong ate ko na to, ganyan. Alam mo, nakakalungkot po yun. Nakarecord tayo, baka maano ako ng MTRCB dito. Kilala niyo po yung magkakapatid na Barreto? Claudine Barreto, Marjorie, tsaka si Gretchen. Yung iba hindi nakilala, yung kilala nila sila Bini ganito, Bini ganyan. Yung magkakapatid po na yun, magaganda sila. Pero alam niyo po, dumating sa point na social media, sa TV, nagsisiraan sila magkakapatid. Ay, naging kabit yung kapatid ko ni ganito, ni ganyan. May pag-ibig kaya? It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Yung sinasabi na po na always trust, nagkamali yung kasamahan sa bahay. Lagay ba hindi mo na siya bibigyan ng space? Bigyan mo pa siya ng pagkakataon para magbago. Always hopes, always perseveres. Pinupursige natin. Nakakalungkot lang minsan, sobrang selfish natin, gusto mo iyo lang, akin lang, ako lang. Sino po dito only child? Ikaw. Taas siya ng kamay eh. I'm not saying na yung mga only child ay parang sa kanila napunta lahat ng atensyon.
Pero ang dapat po nating makita dito, hindi po tayo nag-iisa sa bahay. Ibigin din po natin, hindi po umiikot ang mundo sa iyo lang, kapatid. Si Kristo nga siya na ang Diyos na siya, anak siya ng Diyos. Pinalagay niya ba na sa akin iikot ang mundo nyo? No. Naging malupit ba siya sa kanyang mga disciples? Hindi. Namilit ba siya sa kanyang mga disciples? Hindi. Bakit natin pipilitin magbago yung kasamahan natin sa bahay? In fact, tayo ang pwedeng magbago. Kuya, alam mo, ang tagal-tagal ko nang pinag-pray yung tatay ko, hindi talaga siya nagbabago, 10 years na. Anong ginagawa mo? Hindi ko po pinapansin, hindi po siya nagbabago Ikaw, kailan mo gusto magbago? Hindi kuya, kasi ako Christian na ako Hindi, Christian ka nga, pero hindi ata tama ang practice. Mga kapatid, itama natin yung practices natin kung talagang iniibig natin ang Diyos. Paiyak-iyak tayo, I love you, Lord, Lord, mahal na mahal kita. Pero pag nasa bahay, wag mo angantayin. Ano naman yun? Pero pag nandito, ay, si leader, ay, si Pastor dadaan, iiyak ako. Pag ang nasa bahay, anak, pwede ka ba magsaing? Hindi, busog ako, hindi ako kakain, ayoko magsaing. Wow. Kung pwede lang. Nakakahiya pa. Saan ka nag-church? Sa TG7. Hindi ako sasama dyan. Baka maging kulto din ako katulad mo. Nakakahiya pa na i-compromise pa yung pangalan ng church. Children of God, sabi dito, love one another. Genesis 15, verse 19 to 21. Kilala niyo po si Joseph. Joseph the dreamer, yung anak, isa sa 12 tribo. Alam niyo, yung kwento ni Joseph, favorite kasi talaga siya ni Jacob. Tsaka nung nanay niya, sukat ba naman lahat binigyan ng binigyan ng damit Siya yung colorful, yung iba parang plain lang. So mahal na mahal talaga. At nag-prophesy si Joseph, alam mo, tayo na panaginipan ko, luluhod kayo sa akin. Sabi ng tatay, grabe naman pagka-spoiled ng batang ito. Binigyan ko na nga ng damit, pati ako luluhod sa kanya. Pati nga po yung stars and moon luluhod sa akin Prophecy na yung mga kapatid niya iluluhod sa kanya, nanggigil sa kanya. Ikaw, dami-dami mong dami mo na papanaginipan. Hindi ka naman gutom. Bebenta kita. Binenta. Binenta, akala nila namatay. Nasa balon, hinulog sa balon. Tapos sabi ni Reuben, Tay, wala na po si nilapa po ng ganyan. Ito po yung suot niya. Hindi nila alam, may nanda ang Diyos para sa kanila. And to make the long story short, naghirap ang ang Israel that time at wala silang pagkukunan kundi sa Egypt sila kukuha ng pagkain. It so happened na yung kapatid na binenta nila ay siya ng pangalawa sa pinakamataas sa Egypt. So, nakaganyan si Joseph. Sino yung 11 na yan? Masyado kayong mahina. Lapit sa kanya. Pero hindi siya kilala kasi nga, bata pa siya nung binente. Pagkakita sa kanya, kami po ay anak ni Jacob na taga ganito ganyan. So sabi niya, mga kapatid ko pala to. Hanggang sa tinulungan niya, dumating sa point na matay si Jacob, yung padre de pamilya, at natakot yung 11 na baka gantihan sila ni Joseph. Ano ang sabi ni Joseph? Don't be afraid, am I in the place of God? Iba po yung iba yung nagagawa ng isang Kristiyanong may takot sa Diyos. Kahit gawan mo ng masama, hindi ka pag-iisipan ng masama Kaya kapatid, kung nag-iisip ka pa ng masama, wow, sinong cell leader mo? Sabihin mo at hahanapin ko. Diba? Kung halimbawa Kristiyano yan, panatag kay, ay hindi, Christian yan. Hindi ako pag-iisipan ng masama. Kasi pag nag-isip sa kanila ng masama, nababasa ni Lord, takot kaagad sila sa curse Ano sabi ni Joseph? Sino ako? Para pumalagay sa katatayuan ng Diyos. Ginawan niyo ko ng masama, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and spoke kindly to them. Ano po yung nagagawa ng pag-ibig? Nagmamahal. Pinakitaan siya ng masama, okay lang yon, nakalimutan ko na yon. Iibigin ko kayo, may assurance kayo kahit patay na yung mga magulang natin. Ngayon hindi Na ilang taong ka na po? 70. Nay, hindi mo pa ba ililipat yung lupa doon sa kasi baka mamaya may mangyari, lipat mo na sa pangalan ko. Si kuya marami ng lupa Kailan po binibigay ang mana? Huwag niyong pangungunahan yung mga magulang niyo.
Kaya minsan sabi ko, ano kayang kaisipan ng mga tao na, nailipat mo na yung yung titulo ng lupa. Buhay na buhay pa. Gusto mo nang mamatay? Parang, alam mo yun, parang bakit nagiging normal na siya ngayon? Hindi, paghahanda lang yan. Siyempre, pag namatay yan, di, kaysa naman sa iba mapunta, ngayon hihingiin ko na. Pero ang alam ko kasi ang mana, may last will, binibigay siya pag malapit. Ito malakas pa magulang, hinihingi na. Pero ang kagandahan kay Joseph, dahil siya ay lumaki sa statute ng Panginoon, ano sabi niya rito? Huwag kayong mag-alala. Pati mga anak nyo, pati mga asawa nyo, pakakainin ko yan. Ako nagsasalita sa inyo. Kaharap ko ang Diyos. At wala po kayong record na makikita doon na gumante si Joseph. Bakit? Mahal niya ang kanyang kapatid. Mahal niya ang kanyang tatay. Sa bahay po ba nakakaramdam kayo ng pag-ibig? O ganito yung nararamdaman nyo? Next slide. Yan. Masaya kayo, may tinawin pagkain. Yung isa, hindi na nagtabi, ang iniwan pa sa'yo hugasin. Sino po dito ganyan, yung pag-uwi ng bahay? Dalawa po yan. Sino po dito pinagtatabi ng pagkain sa bahay? Ayan. Sino po dito pinagtatabi ng hugasin? Umuwi na ang cell leader. Paglingkuran mo kami. Kuya, ayoko na umuwi sa amin. Bakit? Wala nang tinira. Ano bang nadatnan mo? Lababo. Ano meron sa lababo? Hugasin. Sino kumain sila? Hindi na ako tiniran. Ang binigay sa akin, hugasin pa. Tapos ang itinara pa puro yung kawaling mamantika. Nung kabataan po namin, wow, ang tanda ko na. Nung kabataan namin, binigyan kami ng schedule. 6 kami magkakapatid, sakto. Kasi yung Sunday noon, hindi pa kami dito nag-church, so may mga schedule kami. Sinong umaga, sinong Monday, ganyan. Pag Monday, sino ang tanghali, ganyan. Syempre, pangalawa ako sa bunso, medyo minsan nakakaligtas. Kasi naman ako, tinuruan ako ng nanay ko, hindi ko naman alam. Sa lahat ng tinry ng nanay ko, tinuruan niya ako maglinis ng bahay, magsaing, maghuhugas ng plato. Kasi talagang tinuruan niya, hindi ko alam kung bakit ako. Tato naman yung anak niya babae, bakit sa akin may pinasa? Oo nga eh. Gusto mo din, maghugas ng plato? Sinusubok ako ng batang ito. Wala bang Sunday school? May oras pa kayo para bitbitin to. Ayaw mo talaga tumigan, anak. Pastor, maunawaan mo ako kung ano may schedule kami. May mga pagkakataon dahil nga sabi ng nanay ko, sino naghugas ng plato? Ako, Nay. Ang galing mong maghugas. Ayun, nagustuhan ng paghuhugas. Anak, pwede bang ikaw muna maghugas? Sige, Nay, anak, ikaw muna maglampaso. Kasi yung dalawang kuya, ang skills naman natutunan nila pag may mekaniko. Sa mga pag-mekaniko ako naman, more on gawaing bahay. Marunong akong maglinis, yung mga paglilipat ng TV, cabinet, alam ko yan. Kaya kung magkakaroon ako ng sariling bahay, sabi ko, feeling ko ang ganda ng bahay ko kasi alam ko kung saan ilalagay yan. Doon niya ako tinuruan. At hinanda niya rin ako sa mga panahon na tambak ang lababo, huhugasan. Pero bakit lagi naman? Ginamit nyo na ng umaga yung kawali, hindi nyo pa niligpit. Bakit binibigay nyo sa akin paggabi? Yun ang pinakamahirap linisin eh. Yung tosino yung ulam nyo. Yung dumikit sa kawali. Tapos, sabihin ko sana, Lord, why have you forsaken me? Baka may mga nag-emote pa kayo, baka may nag-emote pa sa iyo ng ganyan ha. Baka mamaya nagpapatugtog ka pa ng music, no? King of Kings pa tapos kung kaya mong ilayo sa akin ang sarong ito, Panginoon. Anong sarong? Maghuhugas ka lang ng plato, emote-emote ka pa. Hugasan mo yan. So, alam niyo, iba-iba yung strength eh. Pero minsan nakakapagod din. Yung pag-uwi mo ng trabaho, pagod ka na. Tapos matutulog ka na lang. Pero hindi ka makainom kasi walang basong malinis. Nasa lababo, kinakailangan pa maghugas. Pero hindi mo naman maatim na hugasan mo lang yung baso para nakatingin sa yung sandok. Hoy, hindi mo kami hugasan. Gabi na. Wala kayong gagamitin bukas. So, hugasan mo. Pero mahal nyo ang mga kasambahay nyo. Tama? Iibigin pa rin ba kahit inuhugasan kayo? Iibigin nyo pa rin ba kahit iiwan ng mga pinagkainan? Kahit hindi kayo tira ng pagkain, iibigin nyo pa rin? Diba? Kasi hindi naman, kung talagang ganon, sabihin nyo lang, Nay, sa susunod naman, tira nyo akong pagkain, alam nyo namang uuwi ako. Pero kung wala talaga, para sa mga kapatid ko, sige lang. Huwag nyo nang sabihin na, pinagpala naman kami ni Lord eh. Yung mga katulad namin mabait, pinagpala kami ni Lord. Susumpain kayo ng Diyos.
Wag naman, no? Pakita talaga natin na Kristiyano talaga tayo sa turing at saka sa gawa. Next point. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Si Kristo po naglingkod. Sino ka para hindi maglingkod? Anak, nandito na ako sa labas, buksan mo yung gate. Hindi pa pwede na. Hindi ko pa napapatay yung hero ko. Bubuksan mo yung gate o pupuksain kita. Bubuksan mo lang yung gate, pinaghintay mo pa yung nanay mo ng 30 minutes dahil hindi ka makaalis doon sa computer mo at lumalaban ka sa ML. Tamaan kayo. Lakas ng loob ko magsabi, no, kasi hindi ako nag-ML eh. Kaya pag sasabi ng estudyante ko, sir, parang si Gento Casino yun. Ay, hindi ka pala sir naglalaro ng ganyan. Ano ba yun? Yung hero po yun. Ay, ang kilala kong hero, si Andres Bonifacio, ibang hero. John 13:14-16. Now that I, you Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Nagbigay po ang Diyos ng example. Alam niyo po, yung pinakamababang uri ng trabaho that time, sa isang bahay, alam niyo po kung ano? Hindi maging katulong, kundi maghugas ng paa ng master nila. Pag uuwi ng bahay yan, asan na yung maghugas ng paa ko? Galing ako sa labas, marumi. Wait lang po, kukuha po ako ng bimpo at po tubig. Yun ang mababang uri ng paglilingkod that time. Pero yun po yung example na ginawa ni Kristo. Sinasabi ni Kristo, ako ay Diyos, anak ako ng Diyos, pero yung paglilingkod na ito, hindi siya para mawalan ako ng credit or para makita ko na mababang uri. Sa atin kasi pumipili tayo ng trabaho, kahit sa church. Diyan pwede ka bang magwalis diyan? Ba't ako magwawalis diyan? Iba iutos niyo sa akin, hindi para sa akin level yan. Diyan pwedeng pahugas ng baso. Ay, ayoko po. Hindi po ako naghahawak ng sponge. Si Kristo nga paa ng mga disciples ang hinugasan. Anong sabi niya? Ginawa ko yun para gawin yung example. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Pinapakita lang po ng Panginoong Hesus dito na maglingkod po tayo. At sa paglingkod po, sino po yung laging nami-misquote sa Bible? Kilala niyo po si Maria at si Marta? Ililinisin ko lang po ang pangalan ni Marta ngayong araw sa ibang konteksto. Kasi every time na nagiging busy tayo sa mga gawaing bagay, lagi lang tayong, ikaw para ka ng si Marta. Kawawa naman si Marta, Lagi na lang siyang ginagamit as a negative example, pero tignan nga natin yung konteksto. Nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, wow. Kaya magandang pag-aralan, ano yung konteksto, bakit ganun Tignan po natin. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named, anong ginawa ni Marta? Sino nagbukas ng pinto? Sino nagpatuloy kay Kristo? Pero lagi na lang sinasabi na si Marta laging busy. Wala daw panahon para kay Kristo. Tingnan natin. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what He said. Alam niyo po, hindi madali magpatuloy ng tao sa panahon nila. Dahil ang pagpapatuloy doon, hindi ibig sabihin nun, sige, upo ka lang dyan, wala kaming pagkain, bahala ka sa buhay mo. Hindi ang katulad ng Filipino culture, wala kaming may handa. Hindi, okay lang. Ano lang naman ako, kahit tubig na lang. Sila hindi. Once na pinatuloy mo yan sa bahay mo, obligasyon mo yan. At ang laking obligasyon kay Marta na pinatuloy ko si Kristo sa bahay ko. Next. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Hindi po sinabi na hindi siya believer ni Kristo. Mga kapatid, hindi sinabi na wala siyang pananampalataya kay Kristo. Ano lang po yung nangyari kay Martha? Distracted siya kasi ilan ang pakakainin niya? Ilan? Si Kristo lang ba? No. Kasama ni Kristo yung 12 na disciples. Kaya kayo naman, pagpupunta naman kayo sa bahay ng kapatiran, abay, huwag nyo naman paglutuin pa, kayo ang magdala. Hindi yung pupunta kami dyan, i-ready mo ang ref nyo, ubus yan. Tapos yung nanay mo, hindi pa mananampalataya, hindi pa kasama sa church. Nakakatakot yung mga kasama mo sa church, Bakit sila ganyan? Anak, 10,000 yung pinang-grocery ko sa SNR, wala silang tinira. Nay, kasi love one another. Anak, hindi pag-ibig ito.
Kasi dito po, na-distract lang siya. Pero tingnan mo sabi ng Lord, she came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Wala siyang katulong eh. Pero tinanggap niya ang Diyos, si Kristo. Pinapakita lang po dito na kapatid, not because you are a cell leader, not because na ikaw ay naglilingkod sa church, license mo na yan na hindi ka kikilo sa bahay. Nag-conquest kami. Pagod ako, huwag niyo akong kausapin. Ha? Huwag niyo akong kausapin. Ipaganda niyo ako ng may inom at magliligo ako. Ihugasan niyo ang paa ko. Amin na yung paa mo, puputulin ko. Ang tinuturo sa church maglingkod, bakit sa bahay ikaw ang master? Ano ka? Kaya pag uwi mamaya ng bahay, dapat ito yung gawin nyo. Hindi kayo magtatanong, ako na naman maghugas ng plato. No. Ang sasabihin nyo, ilabas lahat ng plato, pati kawaling hindi marumi, liligpitin ko. Ano mga address nyo? Titignan ko nga. Sabi nung iba, wala po kaming kawali. Sino po dito laging nag-initiate? Ako na nga maghuhugas. Ako bira na ako mag-initiate kasi pag uwi ko minsan ng gabi, malinis na eh. Kasi nakaka-uwi ako minsan 7 or 8, malinis na. Pero pag naghugas ako ng plato, laging may music. Christian song. Para pag may mga pamangkin ka, tito dyan pasabay nito. Ang cute. Yung tipong, tapos na, okay na, hugas ka ganyan. Anak, pwede makisabay ito. Sabi sa Ephesians, mga magulang, huwag niyong ibulid sa... Hindi, amin na, ilapag mo. Minsan talaga, yung tipong wala na, pagkakita mo sa lamesa, wala nang liligpitin. Pag wala na sa lababo, tapos pagaba mo, saan galing ito? May bisita ba tayo? Hindi na. Hindi yan nailabas ang pamangkin mo sa kwarto yan galing. Wow. Wow. Ang gusto mo na lang talaga sabihin, Lord, kung kaya mong ilayo ang sarong ito, ilayo mo sila sa akin. Pero hindi, ano sabi ng Lord? Serve one another. And lastly, last point, children of God shine as witnesses through their homes. Sino po dito proud na cell member at cell leader ng church at proud siya sinasabi sa parents niya, na ma, mag-isimba ako ng Sunday, payagan mo ako. Sino dito hindi na pinapayagan kasi pag uwi ng bahay parang wala namang pagbabago? Kapatid, magbago na tayo, no? Ibahin na natin yung pananaw natin patungkol sa mga kasambahay natin. Tayo ay unang naging anak ng Diyos bago ka naging anak ng magulang mo dahil biyaya ka ng Diyos. Tama? Sino po dito kino-consider na ako ay biyaya ng Diyos? Blessing ako, kuya, sa family namin. Bine-bless po yung family because of me. Sa akin po yung dumadalo yung blessing ng Lord. Sino po yung ganon? Baka naman nagmamalaki kayo. Subukan nyo ako hindi payagan mag-church. Kundi umulan ng apoy dito. Ikaw, nanay, papayagan mo ba ako? Ikaw, tatay, papayagan mo ba ako? Hindi niyo ako papayagan? Minsan kasi alam niyo po, Sunday nga wala ka sa bahay, nasa church ka. Kasi sino ba naman yung Sabado, maglingkod ka sa family, weekdays, alam mo namang mawawala ka ng Sunday eh. Bakit minsan ginagawa nating takasan itong church? May mga ganun pong Kristiyano na ginagawang takasan ng church. Bali ba sabi ni Pastor Orel kahapon, mga church, buksan nyo ang iglesia nyo. Dahil may mga batang nangangailangan yan. Tama naman. Pero yung iba, wag nyo naman gawing parang comfort zone. Ang dami pong ligpitin sa bahay, dito muna ako. Ayoko doon. Sandali. Wala nga sila sa kaayusan eh. Ikaw ang kaayusan, bakit ka lumalayo doon? Kapatid, ikaw ang witness. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Sabi ni Joshua, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates River or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and for my house, we will serve the Lord. Kailan siya makakapag-serve ng Lord? Kailan mo madadala ang family mo sa Lord? Pag nakita nila yung pagbabago sa'yo. Galit ka minsan kasi, anak, bili ka muna ng ganito. Nag-devotion ako. Ang sabi sa devotion ko, nay, ganito. Nanilecturean mo pa. Ako na nga bibili. Normal ka pa ba? Konting utos lang, nakaangil. Hindi na nakamusta yung pag-aaral mo. Alam mo na, sabi ng teacher ko, mabait ako.
Di ka ba proud na mabait ang anak mo? Ano na, gagraduate ka na ba? Mabait nga ako eh. Alam na kaagad na hindi gagraduate. Kayo maging masunurin kayo sa mga magulang nyo. No? Totoo yung sinabi ni Doc David kanina eh. Pag yung bata na umpisahan yan, ng culture, ng pag-aaral na ganito, na-hone mo na siya sa discipline, dadalhin niya yon. Kaya kanina habang sinasabi ni Doc David John, Doc, nag-ano lang ako ng konti, nag-chat lang ako sa nanay ko. Sabi ko, Nay, alam mo totoo yung sinabi ni Doc David. Kasi una siya nag-church yung nanay ko, kaninang umaga, tapos ako yung 9. Totoo yung sinabi ni Doc David, na pag na-hone yung bata sa discipline, dadali niya yon. Alam niyo po, nung natatandaan ko, grade 2 ako, ginagawan ako ng nanay ko ng reviewer. Tapos hindi ako pwede maglaro pag uwi kasi ang gagawin ko, hubad muna ako ng polo, tapos nakasando lang akong puti. Yung nanay ko lagi, basahin mo yan, basahin mo yan. Hanggang alas 3, tapos tulog ako nun, maglaro ka mamaya. Sa loob ako ng bahay naglalaro. Hanggang sa nag-aral ako, ginagawan ko ng reviewer yung sarili ko, hindi pwedeng wala akong assignment, never did I cheat. Sabi ko, salamat na lang yung nanay ko matino. Kasi kung hindi, hindi ko lang alam kung may makikita kayo dito. Kasi parang, ang laking impact sa akin nung tamang pagpapalaki. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kabataan, na kung kayo ay gagawa or papasok sa buhay pamilya, siguraduhin niyo muna, maging kayo ay naging disiplinado. Kasi kung hindi, dadagdagan niyo lang yung gastusin namin sa tax. Tapos magpapaako na lang kayo sa 4Ps. Baka naman this time, pwede nating i-rebuild ang Pilipinas na ang ino-hone natin ay may mga takot sa Diyos. Mga kabataan na ang purpose niya is paunlarin ang Pilipinas. Sumunod kayo sa mga magulang nyo. Ako, personally not to brag or modesty aside, natanong ko yung nanay ko, Nay, anong bagay yung hindi ko nagawa, yung parang hindi kita nasunod? Ayun lang nak, ayaw mo pa mag-asawa. Hindi, bukod nga doon, parang yun pa lang. Sabi ko, nasunod ko ba kayo nung nag-aaral ako? Nak, nabigyan mo naman kami ng recognition. Bakit ko tinatanong? Hindi para i-feed yung ego ko. Kasi baka meron akong nagawa na ikinasakit nila at natatakot ako na baka mamaya ako yung mag-suffer doon. Bakit? Ang unang utos ng Diyos na may pangako ay igalang ang mga magulang. Pero pag hindi ko sila ginalang, ano ang counterpart? Sumpa. At pag binasa nyo ang sumpa sa Deuteronomy, ako na magsasabi sa inyo, it will find way para makabawi. Mahirap po. Mahirap. May mga pagkakataon na, Nay, mag-outing kami. Nagkatrabaho na ha? Saan kayo pupunta? Diyan, Michael, hindi ka marunong lumangoy. Malaki lang katawan mo. Hindi ako lalangoy, Nay. Tapos sakitin yung mga picture ko sa Sambales. Diyan, Michael, huwag kang pumunta sa malalim. Ganon. As in, parang sabi ko, talagang alagang-alaga ako ng nanay ko, no? Pero, inisip ko, kung hindi ako sumunod sa magulang ko, baka patay na ako. Kaya wala pong napapahama kung sumusunod kayo sa magulang nyo at ang sinusunod nyo, yung magulang nyo ay Kristiyano. Totoo yun. Nakailang balik na sila, papunta pa lang tayo. Pero laging titignan na ang pagdidisiplina sa mga anak, sa mga tatay at nanay po, laging naka-anchor sa salita ng Lord. Hindi, bakit mo pinalo? Trip ko lang. Bakit mo binatukan? Nang irap kausapin, no? Lastly, Acts 16:31-34, sabi po nung Philippian jailer, anong gagawin ko para maligtas? Ano pong sabi nung apostles? Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Sino po dito pinapalagay niyo yung sarili niya na ako ay ligtas na spiritually? Ayaw niyo po bang ibahagi yan sa mga kamag-anak niyo? Honestly, dati parang walang bigat sa akin parang walang dating. Individual naman ang salvation Bakit paghirapan ko po yung sarili ko? Mag-a-adjust pa ako sa kanila. Pero itong nakakasama ko yung father ko sa worship, yung ate ko bumabalik sa worship, ang nagiging laman ng prayer ko, pag sa prayer list, sa prayer meeting, isa ito sa hindi nawawala. Makasama ko yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko sa pag-worship sa Lord. Bakit? Kasi alam bakit? Dati, takot ako. Paano pag hindi sila nakakilala sa Lord, tapos una akong nawala? Siguro alam naman ng iba na parang ako kasi nagiging breadwinner. No? Paano yun? Kawawa naman yung mga pamangkin ko. Pero pag sila nananampalataya sa Lord, dumaan man sila sa pagsubok, alam kong itatawid sila ng Diyos.
Kung paano ako tinawid ng Lord doon sa mga panahon, akala ko hindi ako makakatapos sa pag-aaral. Alam ko na hindi dahil sa strategy ng magulang ko, hindi dahil sa parenting style ng magulang ko, it is because of the grace of God kung bakit ako naririto. Ayaw nyo bang i-impart yun sa mga kasama nyo sa bahay? Pag yan in-impart nyo sa bahay, huwag kayong mag-alala, lagi na kayong may tirang pagkain. Pag Kristiyano na yan, anak, yung isang kaldero para sa'yo yun. Pagod na pagod ka pala sa church, nakita kita kanini. Oo nga, nay. Sige, ano bang gusto mong ulam? Wagyu? Yes. Baka maghanap talaga kayo ng Wagyu na steak, 10,000 yun. Pero yung ang nakakalungkot lang, meron pong ganito. Next. Sa church, nagtataas ng kamay, pero sa church, sa bahay, nagtataas ng boses. Mali. Hindi pa nga tumutugtog yung musician, nakaganyan na kaagad, oh. Kung pwede mo pa itaas talaga, itataas mo eh. Pag nasa bahay eh, nakakanya ka na ba? Nandito na ako, bakit? Sa church, makapagtaas ng kamay, inam, kahit pwede mo itaas yung pa, itataas mo yung paa mo eh. Pero bakit pag sa bahay? Pag tanong, saan ka nakagaling? Sa church nga, alam niyo naman Sunday eh. Kung pwede ko lang gamitin ito eh. Bakit po ganun? Kaya po minsan tuloy ang sinasabi, ay, first time niyo po sa church, opo, dito po pala nag-church yung anak ko, balik po kayo ah. Ay, hindi na ho. Ay, bakit po? Ayoko na lang ho magsalita. Bakit po, invite-bite po nung tito? Yan? Mabait ka dito? Opo, nagugas nga po ng plato. Wow! Daling ko na lang po dito yung hugasin namin para makita nyo kung nagiligpit siya o hindi. Bakit sa church nagagawa to? Bakit sa bahay hindi? Anong meron sa bahay na hindi natin magawa itong bagay na to? Pride? Wala, nakikita nila akong naguhugas. Pag aabusuhin nila ako, pag nalaman nilang nag-church ako, kung maghuhugas, ganyan-ganyan. Eh si Kristo nga inabuso eh. Nasa krus na siya, hinagupit na, hindi mo na makilala kung tao ba yung nakapako. Ano sabi niya? Panginoon, pababain mo ako, sasampalin ko itong mga to. Ano sabi niya? Panginoon, patawarin mo sila, Lord, hindi po nila alam ang ginagawa nila. O yun na lang gawin mo habang nagugas ka ng baso. Lord, patawarin mo sila. Kasi hindi... Naalala ko tuloy yung kwento ni Pastor Modi. Pastor, gamitin ko lang, Pastor, yung kwento niya po. Ano? Sabi niya, meron siyang pinag-pray. Sabi niya, pinag-pray ko na mabago si Doy sa ganitong I don't know kung ugali ba or parang mannerism. Tapos, habang umano daw yun, tumatakbo yung panahon, hindi niya alam na siya ang binabago ng Lord. Baka naman ganun ang gustong gawin sa atin ng Lord. Hindi sila yung dapat magbago. Tayo muna ang dapat magbago as witnesses of Christ na pagpunta natin sa bahay, unti-unting makikita na totoong Diyos ang sinasamba ng batang to. Bakit? Hindi na sumasagot. Nag-I love you na. Hindi na nangihingi ng baon. Pag may sobra, Nay, ako na po. Nay, ikalma mo. May tira pa akong baon, ako na bahala. Gusto mo ba bigyan pa kita, Nay? Ngayon, hindi eh. Anak, walang pasok, ibalik mo yung baon mo. May online kami, Nay. Bibili akong chichiri, online, no? Ang sarap siguro ng gano'n yung bahay na pagpunta mo doon. May laman yung ref, ang linis ng bahay, walang sigawan. Kailan mangyayari yon? Pag tayo po mismo yung nagbago. Hindi po sila. Don't wait them to change. If I change, everything changes. Next, God does not simply call us His children. Hindi po tayo tinawag ng Diyos na anak ko. Ang pinapagawa po sa atin ng Diyos ay mamuhay bilang anak niya. The family is the first place where our faith is tested, nurtured, and displayed. When children of God lives as children at home, the home becomes the first sanctuary of discipleship and the first testimony of the gospel to the world. Question, handa na po ba tayong magbago? If you change, everything changes. Sino po dito magbabago? Kahit hindi biglaan yung pagpunta mo lang doon. May baso. Sabi ng nanay mo, nakatayo ka na naman dyan. Malas ka dyan, ako maghuhugas. Nay, ako na maghuhugas. Oh my God.
Baka sabihin ng nanay mo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will. Nay, hindi po ako po magugas. Mali po ako talaga, Nay. Sure ka ba, anak? Ano bang di ka naman tinatrangkas, so ano? O kaya, Nay, may ano ako maaga akong umuwi. Bakit? Kasi pinauwi ako ng cell leader ko maaga para daw makatulong dito. Ay, sa susunod na papuntahin mo yung cell leader mo dito para dito kayo mag-cell group. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Hindi yung, huwag mo papapuntahin dito yan. Makita ko pa lang yung kanino niyan talaga. Sukat ba naman umuwi ng alas 12 kayo galing conquest? Alas 12 ng hating gabi, conquest. Ano, sinong kino-conquest nyo? Baka mamaya hindi sila ang problema. Sino? Sino magbabago? Magpapabago para sa Lord. Amen? May, at this point po, no, may call the worship team. We will sing this song. Pero wag po nating isipin na habang kinakanta natin to, sana magbago yung nanay ko, magbago yung tatay ko, sana yung kapatid ko. Ang iisipin natin habang inaawit natin itong Refiner's Fire, Panginoon, baguhin mo ako. Habang binabago mo ako, nagbabago po lahat ng nasa paligid ko. At mamaya po, after natin awitin to, sige po yung worship team. After po natin awitin to, I will invite for an altar call yung mga teenager o yung mga anak, kahit po may mga anak na din kayo, na hanggang ngayon hindi nyo mabitawan yung grudge sa parents nyo dahil kayo ay inabuso. Hindi maayos yung relationship mo sa nanay mo, sa tatay mo dahil pinamigay ka lang. Nakatira ka ngayon sa lola mo, hindi mo alam saan ka titira bukas kasi may sarili ng pamilya yung tatay mo, yung nanay mo, hindi ka kinikilala. Gusto ko po na mamaya, bubuksan po namin itong harapan, itong altar call. I-surrender po natin sa Lord. Why? Babalik po tayo doon sa first point. Hindi natin magagawa yung point 2, 3, 4, 5 kung hindi natin kikilalanin yung identity natin bilang anak ng Diyos. Kinakailangan na po natin i-give up. Kung anumang hatred, anuman pong sakit ang naramdaman natin, sugat, maybe abuse, sexually abuse, physically abuse, emotionally abuse. We will open the altar later or after ng worship para po may pag-pray kayo. May invite the tribe leaders mamaya po na kung may lalapit, may pag-pray po natin sila for healing, for restoration, para sa gayon ma-establish yung identity as children of God. Tayo po tayong lahat, awitin po natin itong Refiner's Fire. Again, habang inaawit po natin to, ang iisipin po natin ay kayo bilang witnesses na dapat magbago, hindi po yung katabi nyo, kundi ikaw. Hindi yung pamilya mo, kundi ikaw. Sa'yo magsisimula yung pagbabago na yan. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, a refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy,
set apart for you, my master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will. Aming Diyos, sa pagkakataon pong ito, sa amin pong paglapit, O Diyos, sa iyo, kinikilala po namin yung pagiging mabuti niyong Ama. Kaya po kami nakakatawag ng Abba, Father. Thank you for your unconditional love. To the fatherless, ikaw po yung Ama, Panginoon. At sa pagkakataong ito, O Diyos, hayaan mo na i-restore mo ulit, Lord God, yung design ng family na dapat po, Panginoon, na pinapractice po namin. At sa pagkakataon pong ito, O Diyos, hayaan mo po na yung mga kapatid po naming lalapit for restoration, for healing if they are abused, maybe they are physically abused, emotionally abused, sexually abused. Panginoon, hindi po kami makakapagbago, magiging witness unless, O Diyos, na isuko po namin ang lahat ng argument na ito sa aming buhay. It is between me and you, Lord. At gaya po ng aming inawit, yung refiner's fire, Panginoon, yung mag-purify sa amin. Not the culture of this world, not the expectations of our parents, not the expectations of our cell leaders or even tribe leaders, kundi, Panginoon, yung pananampalataya at yung aral po na nanggagaling sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-surrender sa iyo ang lahat ng bagay nito. Purihin po kayo, aming Diyos. Sa pagkakataon pong ito, manatili po tayo sa atmosphere ng prayer. But those who want for restoration of their family, yung mga sirang relasyon sa pamilya na kaya pang pagbuklurin ng Panginoon, I know that God is in control. Kapatid, your personality, your future life will not define because of your family background. But again, you should know your identity. And right now, I welcome. The altar is open. Lumapit po lahat nung nagnanais na ma-restore, magpagaling, yung heartbreak, kung ano man po, yung pumipigil sa kanila para maging witnesses ng Lord. Huwag niyo pong tignan yung katabi niyo. They cannot rescue you. Only Jesus and the love of God can rescue you. Sige po. Kung may nagnanais po na lumapit for restoration, for healing, if you want to say, doon sa 12, sa primary 12, na sinasabi niya, na gusto mo sabihin na ito po yung nangyari, gusto ko pong i-out to. Hindi ko na po kaya. Sabihin mo sa Kanya, aming Diyos, Ikaw po, Lord God, yung pumagitan, Panginoon, sa amin. Ang banal na Espiritu po, O Diyos, ang makilala ng mga kabataang ito. Restore their families, aming Diyos. Restore the relationship. Yung puso, Panginoon, na naka-anchor po sa iyo. If you have unforgiving spirit, it is about time to forgive. Yung tatay mo, dahil iniwanan kayo sa magulang mo, na hindi mo alam kung paano ka magbibuild ng family, it's about time. Kapatid, hindi mo kayang tulungan ang sarili mo. And remember that if you change, everything changes. Mahal kayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Sige po, yung iba po na nandito, pakitulungan na lang po ng mga primary 12.